ubas. Iba na hindi nakakakita. Ayan, puno na ang ubas. Mabunga, ano? Mabunga. Punong-puno ng bunga. Isa bunga. Yung mga sanga. Okay, ano naman itong isa? Okay? Walang bunga. Sanga na walang bunga. Ano? Kasi natuyo na. Naiwalay na siya sa puno. Kaya, natuyo na siya. Paano mamumunga yan? I-dry na. Ang sarap, anong gagawin yan? Pagka-dry na. Mangangahoy tayo. Ang sarap itong gatong. Ano? Okay? So, this month, ang ating topic for this month is about spirit-led. Okay? So, sa paupuan nito is about, ang topic natin is about spirit-led. Kung baga, we live by faith and not by sight. Okay? Nililit tayo ng spirit. So, ang title ng topic natin today is Stay Connected. Spirit-led. Okay? For this month is about spirit-led. Tapos, pinapamagana natin siya na stay connected. So, babasahin natin ang ating passage when we found in John chapter 15, verse 1 to 17. Ngayon, sino ang may Bible sa inyo? In-encourage ko ang bawat isa na mag-download po tayo ng Bible sa ating cellphone. May mga Bible po na offline and online, bababasa natin. Kasi ang cellphone po ay lagi natin hawak. So, dahil ang cellphone ay lagi natin hawak, napakadali na lang na magbasa tayo ng Bible. Okay? So, lagi natin kasama ang salita ng Diyos. Okay? So, meron na ba? Ikaw? Okay. Ikaw, basahin mo tayo na. From John chapter 15 to 1 to 17. Ako ang tunay na ubas at ang Tayo kape. Tayo ka. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis lang kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung ako'y iniwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itatapon at natutulog. Ang ganoong mga sanga ay tinatapon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad para sa inyo. Naparangalan ng aking ama, kung kayo ay nasaganang nagbubunga at sa gayon kayo magiging halagad ko. Kung paano hinihig ako ng ama, gayon din naman ang inibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paano tinupad ko ang utos ng aking ama at ang nilalagay sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ng iyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglay ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan, ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo mga kaibigan ko, kung tinutupad ko ang aking mga utos, hindi ko na kayo ituturing ng mga alipin sapagkat hindi alam na alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ituturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo'y lumayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayo, anumang hingin niyo sa aking ama, anumang hingin niyo sa ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito ang utos sa inyo, magmahalan kayo. Amen. Purihin ang Diyos ng buhay. Purihin ang salita ng Diyos ng pagkakabasa. Okay, tayo muna ay mananalangin mo lang ng exit. Okay, Father God, and thank you for your word, O God. And ilid mo ako ng Panginoon, O God, Lord. Use me as a vessel of your word upang Panginoon, O God, Lord. Ikaw ang kanyang marinig, ikaw ang kanyang madama. At maunawaan ang bawat sa ating mga salita. Salamat po, Ama. Okay. So, ang hindi na nanatili sa Panginoon ay parang sanga. Okay? When you are not connected to the vine, you will surely die. Katulad ng sanga na walang bunga. Okay? Kapag hindi tayo nananatili sa salita ng Panginoon,
wala nga talaga tayong magagawa. Kahit anong dasal mo, hindi, baka dadasal ka na dyan lang yan, sa tagos lang sa iyong bubog. Hindi ka na makarating doon sa alapaas mo pa na lang. Kasi nga, hindi ka connected sa salita ng Diyos. Okay? So, papansin natin dito, so, ganito yung itsura ng sanga na hiwalay sa puno. Masarap itang gatos kasi maliyap ang apoy. Kung walang pambiling gasol, masarap ang luto sa kahoy kung ganito katuyo ang kahoy. Okay, so nai-imagine ba natin kung ganyan tayo? Hiwalay tayo sa salita ng Diyos, ganyan ang ating itsura. Okay? Ang sangang ito ay may katulad sa mga taong namumuhay na hiwalay sa salita ng Diyos. Diba? Ayon sa John 15:6, sinabi dito, ang hindi na nanatili sa akin ay patutuyo at tatapon, gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahati sa apoy at sinusunog. Okay, sinusunog daw yung mga ganong sanga na hiwalay sa puno. Kasi tuyo na eh. Ano ang papakinabangin ng Panginoon sa ganong sanga? Kung kayo magtatanim, ano ang papakinabangin ninyo sa ganon? Natuyo na, syempre susunugin mo na lang yun. Okay, so, para maunawaan natin, paano ba tayo dapat nakakabit sa salita ng Diyos? Bakit nga ba kailangan tayo nakakabit sa salita ng Diyos? Bakit nga ba? Ngayon tanungin natin, who is Jesus before the world began? Sino ba si Jesus? Bago pa likhain ang sanlibutan, sino siya? Okay, basahin natin sa John 1:1. Nang masimula ay naroon na ang salita. Okay, words. Okay, words. Ang salita ay kasama ng Diyos. Kasama ng Diyos Ama. Okay, kasama ng Diyos Ama. At ang salita ay Diyos. Okay, salita daw, salita, yung words. In John chapter 1 verse 14, sinabi dito, ang salita ay nagkatawang tao. Okay? So, maliwanag po ba? Bago malikhain ng sanlibutan, si Jesus ay umiiral na kasama ng Ama doon sa kung saan sila nakatira, kung saan sila naglalagi. Kasi ang Panginoon, ang Diyos, ay hindi siya sakop ng time and space. Okay? Kasi etong mundo na ito ay nilikha niya. Kaya wala siya dito, hindi siya nasasakop ng mundo. Ang oras ay nilikha niya, hindi rin siya nasasakop ng oras. Okay? So, halimbawa, itong ano na to, itong gadget na to, ako ang nag-invento. So, di ba wala ako sa gadget? Tapos nalabas ako ng gadget? Kasi invento ko yan. Ako ang may likha niya. O, syempre, hindi ako nasasakop ng mga rules and regulations sa loob ng gadget na yan. Kasi ako nga ang may invento niyan eh. Diba? Ganun din ang Panginoon. So, ang Panginoon, nung hindi pa nililikha ang mundo, nandun sila sa teritoryo nila. Okay? Sa teritoryo ng Panginoon, sa mismo teritoryo nila. Kasama niya ang anak, ang espiritu at ang ama. Okay? Pero isang Diyos lang sila. Okay? Para sa mga bago na hindi pa nakakaunawa ng tatlong persona, okay ba? Kailangan mo ng artista ulit. Okay? Para sa ating mga bago. Halika dito, Port. At ikaw ang aking gagawin kong artista. Ayan. Para sa mga bago kasi na hindi nila nauunawaan. Okay? Si Kurt, isa lang siya, si Kurt lang siya, okay? Nakikita niyo siya, si Kurt. Pero tatlo siya. Tatlo ang pagkatao niya. Okay? Paano natin masasabi? Si Kurt, mayroon siyang flesh. Ito yung nakikita natin, yung flesh. Sa loob niya, mayroon siyang spirit. At meron din siyang soul. Ibig sabihin ng soul sa Tagalog is kaluluwa. So, tatlo siya sa iisang si Kurt. Tatlo siya, pero si Kurt lang siya nag-iisa. So, meron din ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay? So, makakakuha ng Kurt. So, nag-gets ba ng bawat isa? Nakaka-gets ba ang bawat isa? Amen. Okay? Isang Ama, isang Diyos sa tatlong persona. So, dahil tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kaya tatlo rin tayo. Okay, di ba? Binubuo din tayo ng tatlo. Okay? Flesh, spirit, and soul. Okay? Ayan, matuloy ang ating microphone. Okay, sabi nito, nagkatawang tao si Jesus. Okay, dumako na tayo sa topic natin. So, sa makatuwid, kung hindi tayo mananatili sa salita ng Diyos,
Diyos, ibig sabihin lumalakad tayo sa buhay na ito na hiwalay kay Kristo. Si Kristo pala ay salita. Okay? Hindi siya yung tinta, hindi siya yung kung ano pa man, kundi yung words. Hindi mo kami sasalita tayo may words. Siya si Jesus. Okay? Binigyan lang siya ng katawang lupa para tubusin yung ating mga kasalanan. So bakit kailangan tubusin tayo ni Jesus na bilang tao siya? Bakit hindi na lang bilang Diyos siya? Tubusin niya tayo. Kasi kapag tinubos niya tayo bilang Diyos siya, parang hindi tayo matubos. Kasi Diyos na nga siya eh. Ang tao ay nagkasala, sa tao ay magbabayad. Okay? Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa tao, sa pamamagitan ng tao na may laman si Adan. So ang bababayad din ay tao din. Okay? Kaya ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao upang makumpleto sa recados, okay? Na talagang matutubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Okay, ating tunghayan naman ang mga ugali ng mga tao na hiwalay sa salita ng Diyos or hiwalay sa puno. Okay? Signs that you are not connected to the vine is spiritually dead. Ito yung iyong mga ugali. Number 1, makasarili. Okay? And Philippians chapter 2, verse 3 to 4, sabi rito ng salita ng Panginoon, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging kanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Okay, di ba karamihan sa atin, kaya lang sa tulong, dapat may camera at may para lang tayo ay masabing mabuti. Para lang tayo ay magpasikat at magkaroon tayo ng maraming mga income sa ating mga YouTube. Yan mga umauso na wala namang masama kung talagang pure naman yung ating intention. Wala namang masama doon, pero alam kasi ng Diyos yung ating intention, yung ating layunin sa ating puso. So, delikado ito kapag alam mo na ginagawa mo yun para lang ikaw ay magpasikat o para lang masabi na ikaw mabuti. O, ginagawa mo yun para lang makaroon ka ng maraming followers. Diba? O kaya, sabi nga dito, they just care only about for their own benefits. Sila ay maiinggitin. May kilala na ba kayo maiinggitin? Yan. Ayaw nila na nalalamangan sila. Okay? Kapag nalalampasan mo na sila, hindi na maganda ang kanilang pakiramdam. Kailangan ka-level mo lang sila. Okay? Yan yung ugali ng mga tao na namumuhay na hiwalay sa puno, hiwalay sa salita ng Diyos, spiritually dead. So every time they do something to others, they expect in returns. Madalas sila ay pakitang tao, kunwari mabait at mabuti, pero ang totoo, gusto lang nilang sumikat. Pero yung may mga katangian sila na, bahala na kayo dyan, basta ako mayroon. Bahala na kayo dyan sa buhay ninyo, basta kami ligtas. Bahala na kayo dyan, basta kami. Diba? Ganon. Kumbaga parang, hayaan mo na sila. Huwag mo silang intindihin mo yung buhay mo lang. Yan ang ugali ng pagkaman-kasarili. Na may magagawa ka rin lang naman, bakit hindi mo tulungan yung ibang tao. Diba? Tapos isa pang pangalawa na signs. Pangalawa na signs that you are spiritually dead. Para kanto yung sanga. They don't win soul. Hindi sila nag-share ng gospel. Ayon sa Ezekiel chapter 3, verse 18 to 19, ang sabi nito ng salita ng Panginoon, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y magsisi, ang mga taong ito ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. At yan ang dahilan kung bakit kami nag-i-invite sa inyo mga kapatid. Kahit na kami ay magmumukha kami mga tanga-tanga o whatever, sorry sa word. Yan ang dahilan kung bakit kami nagpupursige na akayin kayo sa paanan ng Panginoon. Dahil kami ay may pananagutan sa Panginoon kapag hindi kami nag-share ng word ni Lord. Okay, sabi dito, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay na sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo yung pananagutan. Okay? Iba na kilala mo na, nalaman mo na yung katotohanan. Pero yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaklase mo, alam mo na namumuhay sila sa maling paniniwala. Alam mo na namumuhay sila na patungo sa impyerno.
impyerno yung tinatahak nilang buhay, pero hindi ka nag-share, mananagot ka sa Panginoon. Pananagutan mo yun. Okay? Pananagutan mo kapag sila ay namatay, na hindi sila nagbagong buhay. Kasi nagtigom yung bibig mo, nahiya ka, baka sabihin niya, mukha naman akong baliw, bakit na ako mag-share ng mga word ni Lord, baka sabihin para naman ako masisiraan ng ulo. So, what kung ano ang isipin nila? Ang mahalaga, nagagawa mo yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Di ba? Nagsasabihin mo, bahala sila dyan, basta ako nagpapakabuti. Selfishness yung tawag dyan. Okay? Yung sinasabi mo, basta ako nagsisimpa, bahala sila dyan sa buhay nila. Basta kami nagpapakabanal. Hindi pa rin yun, mga kapatid. Akala mo dahil ligtas ka na. Hindi yung ganun. May gagawin ka. Okay? Malinaw ang salita ng Diyos kapag sinabi mong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay magkapagsisi. Ang mga taong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo ito sa akin. Sabi na, pananagutan mo ang kanilang kamatayan. Diba? Mananagot tayo. Nakita natin yung ating mga kapitbahay. Ganyan, hindi tayo nag-share. Kailangan natin i-share ang salita ng Diyos upang sila man ay nakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Di ba kasi pagkahiwalay, di ba? Kita mo yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, hirap na hirap sa buhay, hindi na makausap sa buhay. Tapos ikaw, dahil nahihiya ka, hindi mo man lang siya sinira na, alam mo ba, na may pag-asa sa Panginoon, tapos hindi mo man lang siya ipinapray. Di ba? Kasi ang ganyang kalagayan, sasabihin sa kanya yung katotohanan. Kasi ang katotohanan na magpapalaya doon sa kaibigan mo, alam ba, may kaibigan ka, may kapitbahay ka, sobrang hikaw sa buhay, wala na yung sinahalos makausap sa buhay niya. Alam mo ang katotohanan na ang Diyos ang nagbabago sa ating buhay, pero hindi ka nagsalita. Diba? Hindi mo na lang siya pinanalangin. Diba? Pagka makasarili ang tawag doon, ibig sabihin nun, selfish ka. You don't win soul. Diba? Alam mo na, pag lumapit ang isang tao sa Panginoon, babaguhin ang Diyos ang kanyang buhay. Okay? Alam mo pero hindi ka nagsalita. Okay, marami ang mga makasarili, okay? Mga maunlad na yung buhay namin, malakay ka sa buhay ninyo. Diba? Alam mo na kung ano yung katotohanan, kaya nga sabi ni Jesus, kung ano yung katotohanan, kailangan sabihin natin. Kailangan ibahagi natin yung katotohanan upang maraming mga tao ang lumaya. Kasi ano yung nagdakpo si Satanas? Ang dami mga tao na nakagapos sa matinding kahirapan, matinding problema, matinding kaguluhan. Tapos alam mo kung ano yung magpapalaya sa kanila, pero hindi ka nagsalita. Okay? Tapos yung kaibigan mo, alam ba, may kaklase mo. Diba? Tawa ng tawa siya. Tawa ng tawa. Ang pala, dahil kaya siya tumatawa, nakapag-decide na siya na mag-victim mamaya. Diba? Ang daming ganon. Ang daming ganon. Sobrang masaya siya. Pero ang isang tao kasi minsan hindi mo mapapansin na may problema siya na pinagdadaanan. Mabigat na pala yung pinagdadaanan niya. Akala mo lang okay pa siya, pero dahil nga hindi ka nag-share, mamalayan mo lang mamaya, nabalitaan mo lang yung kaklase mo, nag-victim na pala, nag-klase na pala. Kasi bigat na pala siya sa kanyang buhay. Kaya yan dapat ang iniimpose natin sa mga school campus ng eskwelahan. Kasi ang dami ngayon ng mga bata, madami ngayon ng mga estudyante, na hindi na naaabot ang kanilang pag-iisip. It is demonic. The last days, nananrabaho na sa atin ang nananrabaho na talaga ang demonyo. Okay? At ang tinatarget niya, ang mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan. Bakit? Kasi ayaw niya na magkaroon ng pag-asa ang mga tao. Diba? Pinipigilan niya, inaano niya yung mga utak ng mga kabataan para maging mga violente. Okay? Kaya nga ini-encourage ang bawat isa na nakapakinig ng salita ng Diyos, mag-share tayo mga kapatid. Mag-share tayo dahil yun ay nagpapakita na ikaw ay nakakabit sa puno. Okay? Kapag nakakabit ka sa puno, mabunga ka. Hindi lang physically, spiritually, mentally na mga bunga, kundi kahit financially kasama yun sa mga bunga. Kompletos recados yun. Hindi po pwede na hindi ka magpapalay ng Panginoon sa pinansyal. Ano yun, anak ka ng Diyos, tapos namamalimos ka? Walang ganon. Walang pong ganon, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kung ang kahit sa isang kanyang anak ay kaya niyang ibigay, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Trabaho lang ba? Income lang ba? Ang kailangan lang ng Panginoon ay pagsunod natin. Kumabit tayo sa puno. Okay?
bagay eh. Marami ang hindi nakakaunawa ng salitang save. Ng salitang save. Okay? Hindi mo ka nananampalataya sa Panginoong Jesucristo na karoon ng kaligtasan. Yung salitang kaligtasan na yun, nagpapalugdong ang lahat-lahat ng progreso. Kung i-research mo natin yan mga kapatid, napapalugdong doon ang lahat ng aspeto ng progreso sa ating buhay. Yung salitang kaligtasan. Nandoon yung physically, healthy ka, spiritually, mentally, emotionally, financially, stable ka. Wala kasing halos nag-aalam ng katotohanan. I-invite mo ng Bible sa hadith, hirap ka makikinig sila. Sabi ni Lord, wala man lang nang naghahanap sa akin. Sino ba ang katotohanan? Si Kristo, di ba? Pero walang nakahanap sa Kanya. Okay? Kadami nga naman nagbubuhay sa mga missionary, nagbubuhay sa kanilang buhay, nakipubutan sila, nang dahil lang sa gospel. Ano ang meron sa gospel? Bakit inaalayan ang kanilang mga buhay? Ano ang meron? Kasi nandun yung kaligtasan. Kung tutusin, hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi yan, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, bunga yan ng kasalanan. Kasi bago pa tayo sinilang, may kasalanan na tayo mga kapatid para sa inyong kaunawaan. Bago pa tayo isilang, may kasalanan na tayo. Dahil tayo yung mga anak ni Eva at Adan. Okay, binana na natin yun. Okay, kaya yung kahirapan na yan ay bunga yan ng kasalanan. Okay? Sabi dito, ito ay tumutukoy sa paniniwala o ugali ng isang tao na nagtuturing na siya ay Kristiyano, ngunit ang kanyang pananampalataya ay nakatunglang sa kanyang sarili. Walang malasakit sa kapwa, hindi nakikibahagi sa paglilingkod, at hindi pinapakita ang tunay na diwa ng pag-ibig na itinuturo sa Biblia. Okay, ano lang yung tinuturo sa Biblia? Sabi sa Lucas 11 verse 23, sabi ni Jesus, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kaya kung hindi ka nag-share ng word ng Panginoon, hindi ka tumutulong sa pag-iipon ng mga tao para magbalik loob sa Panginoon, ikaw ay nag-aano ka? Nagkakalat. Ano ka? Kalaban ka ni Kristo. Okay? So nakakagets ba ang bawat isa? Nakakaunawa ba? Kung hindi pala tayo nag-share, na tumutulong na akayin ang ating mga pamilya, na pumunta sa kalooban ng Panginoon, tayo pala ay kalaban ni Kristo. Tayo ay hindi nakikiisa sa pag-iipon, kaya sa madaling sabi, tayo ay nagkakalat. Kaya mga kapatid, habang nakakaunawa tayo, naiintindihan natin ang salita ng Diyos, huwag natin tikasan ang ating puso. Okay? Sumunod po tayo sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang magkahiwalay ka sa puno, ano mangyayari sa'yo? Ayan, isa pang sign. Isa pang sign na ikaw ay hiwalay sa puno. Okay? Ikaw ay isang tuyong sanga. Mapagkunwari o plastic. Marami ba kayo nakikilala ng mga orokan? Okay, mga orokan, plastic. Aray ko po. Ang samaan, bato-bato sa langit, ang naman ay magbago. Amen. Ayan ang pinaka-deadly na kasalanan, mga kapatid. Sa mga hindi pa nakakaunawa, okay, mauunawaan natin for today kung gaano kabigat ang kasalanan ng mga plastic. Okay? Mapagkunwari, Mateo 15 verse 7 to 8. Mga mapagkunwari, si Jesus ang nagsasalita. Tama nga ang sinasabi ng Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Nasaan ba nabubukal yung ating paggalang sa Panginoon? Dapat sa puso, hindi sa puso. Alam mo yung oras na ng gawain, pero kailangan ka pang sunduin. Pinahihintay natin ang Panginoon. Kasi sabihin natin, bakit ang tagal ng blessing? Ang tanong, ang tagal mo rin siyang pinaghintay. Okay, mga kapatid? Dapat po talaga tayo ay desidido. Desidido na lumapit sa Panginoon, mababang buhay. Huwag na tayong magpangutip-tubig. Okay? Mga kapatid, dito na dapat tayo. Hindi na tayo yung pinipilit-pilit pa, tinitext pa. Sinusundo pa. O diba? Kasi tayo ang may kailangan. Diba? Tayo ang may kailangan, pero tayo na yung yung pa-importante.
Pa-VIP tayo, okay? So sabi dito, ito ang kasalanang deadly. Mag-ingat po tayo sa ganitong bagay. Dapat tunay at wagas ang ating pagsamba sa Diyos. Walang halong pagkukunwari. Ipakita natin ito sa ating mga gawa. Magsakripisyo tayo just to prove that our love to Him is genuine. Dapat kaya tayo umaaten sa gawain ng Diyos, hindi dahil napilitan lang tayo. O kaya gaya-gaya lang tayo. Gaya-gaya, okay, gaya-gaya. O kaya nandun kasi si Beshi, kaya mag-a-attend ako. Ayan. Jesus knows our hearts, mga kapatid. Dapat ang ating pagpunta, ang ating pagsasamba sa Panginoon ay tunay, totoo, at wagas. Sabi nito, minsan di ba sabi, nagpa-plastic yung pakikitungo natin sa ating kapwa kasi may kailangan tayo. Di ba may mga ganon? Oh, kunyari mabait sa'yo. Ang bait-bait sa'yo, ba't kaya ang bait-bait sa'yo? Ang pala gusto lang kumutang. Ate Milen, diretsahan na tayo dito. Lahat ginagawa. Okay. So diba, marami talagang ganun, di ba? Sobrang bait. Tapos, pakunwari lang pala. Kasi may intention siya na iba. Okay, tapos, may iba naman, ang bait-bait, may panapunta sa'yo. Ang pala, tumitingin lang siya ng mga bagay na dapat niya i-checklist niya dun sa isa. Di ba, meron pa tayo makikita na ganun. Okay, punta sa inyo, tapos, pwesto ng kwentuhan sa'yo, mamalayan mo ng tumula yung kwento ng buhay mo sa kabila. Naging pulutan na yung buhay mo. Okay? Napakasama po niyan, mga kapatid. Deadly po yan ang kasalanan. Okay? So dito natin matutuklasan kung gaano kagalit si Jesus dyan sa kanyang mga ugali. Okay? Sabi ni Jesus, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. So, pero kung para tayo sa mga pariseyo, yung gumagawa ng ganyan. Okay? Mga mapagkunwari ang katulad ninyo yung mga libingang pihaputi. Magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at bulok ng kalansay. Grabe, no? Ganyan-ganyan kayo. Sa paligid ng tao ay mabubuti. Ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Ayan, galit na galit sa Jesus sa mga nagkukunwari at plastic. Okay? Sabi niya, mga ahas. Lahi ng mga lubong. Grabe si Jesus. Hindi kayo makakaiwas sa maparusahan sa impyerno. So nakita po natin kung gaano kabigat yung ganung kasalanan, mga kapatid. At yung mga intensyon natin ay puro tunay at totoo yung ating mga intensyon at hindi pagkukulwari, hindi ka-plastikan. Kasi ito pala ay mapaparusahan na tayo niyan. Napakadelikadong kasalanan. Okay, it's time for us to reflect. Alin sa tatlong yan ang meron tayo? Humingi tayo ng tulong sa Diyos o pagbabago ang mga bagay na ito. Ngayon, isip-isipin natin. Alin sa tatlong meron tayo? Tatlo lang yun yung nabanggit ko, pero marami yan. Okay, marami yan mga ugali na nagpapakita na ikaw ay hiwalay sa puno. Nagpapakita na ikaw ay tuyong sanga. Okay, so dumako naman tayo doon sa sanga na hindi tuyo, nakakonekta sa salita ng Diyos. Doon sa mga tao na nakakonekta sa salita ng Diyos. Okay? Signs that you are connected to the vine, spiritually alive. Number 1, nagbubunga or nagwiwinsol ka. Okay? Kaya nga natutuwa kay Daniela, marami ng bunga, kay Ate Milen, sobrang dami ng bunga. Mga kayamanan yan sa langit. Diba sabi sa Bible, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kasi doon sa langit, walang magnanakaw na nakakanakaw ng iyong mga kayamanan. Yung mga tao na nagbabalik loob sa Panginoon gamit ang buhay mo, yun ay ang kayamanan mo sa langit. Marami kang guro na doon. Okay? Dahil marami ang mga tao na nagbalik loob dahil gamit ang buhay mo. Hindi ka nagtamad-tamad, hindi ka naghiya-hiya na magbahagi ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin noon, yung mga tao na naaakay mo, yung magsimple lang na mag-akay ka, papunta dito, o makinig tayo ng Bible study, paglilingkod yun sa Panginoon. Okay? Yung simple lang na sabihin ng kaibigan mo, makinig tayo ng salita ng Diyos, tapos nagbalik loob yung kaibigan mo sa Panginoon. Ibig sabihin nun, namumunga ka. Connected ka sa puno. Sabi dito, ni Jesus, John 15 verse 1-2, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga
dumi. Okay? Masakit yun kapag sa tao. Okay? Pruning yun kapag sa tao. Halimbawa, dito naman pumapasok yung salita ng Diyos na ang mayroon na ay bibigyan pa at mananagana. Di ba? Meron ka na nga, pero ikaw pa rin yung pagpapalain ng Panginoon. Bakit? Ito dito nasusulat sabi dito, asahan niya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sanang namumunga na upang mamunga pa ng lalong sagana. Bakit? Bakit kung sino yung mayroon na lalo pang magbubunga? Kasi pruning yun. Pruning. Di ba pag may pananim ka, kapag ka namumulaklak na, ikituloy mo pa siya lalo para lalo pa siyang bumulaklak, ang ibig sabihin nun, pruning. Okay? Kung sa buhay naman natin na ito, ibig sabihin nun, may pananampalataya ka na sa Panginoon. Tapos, dahil may pananampalataya ka na sa Panginoon, susubukin ka. Okay? Susubukin ka para lalo ka pang bumunga, para lalo pang tumiba yung pananampalataya mo sa Panginoon. So, dadaan ka sa mga pagsubok kapag nananampalataya ka na sa Panginoon. Meron ka ng pananampalataya, bibigyan ka pa ng lalo pang mas malaking pananampalataya para mas lalo ka pang bumunga na siksik-liklik at umaapaw na biyaya. Okay? So, ang tawag doon is pruning. Diba, ito na lang halimbawa. Sabi mo, di kita sabihin natin, Lord, kung kayo na nakapag-love offering na ako, saka naman kami lalong gipit na gipit. Halos dito, wala na. Di ba? Minsan may ganun. Di ba? Kapatid, kapit lang. Kasi pruning yan ang tawag dyan. So, tutubo rin yung mga panibago ng talbos. Kasi sinusubok nito ng Panginoon kung kaya mo pa rin ba mag-attend. Kaya mo pa rin ba magbigay kahit wala ka na. Okay? Kasi ang Panginoon, siya ang Panginoon na nag-multiply. Yan ang trabaho niya. Multiplication. Tayo naman ang trabaho lang natin, magdala kung ano man ang mayroon tayo nakakaramgot. Para ano? Para katubuin niya. Siya ang nagpapabuhay. Siya ang nagpapatubo. Siya ang nagpapabunga. Okay? Kaso minsan, sarili na nga lang natin, hindi pa natin mabitbit sa simbahan. Para makatubo ng Panginoon, para makapala ng Panginoon. Diba? Sarili na nga lang natin, yung dadalhin natin para maka-attend tayo ng Bible study. Hirap na hirap pa tayo. Okay? Pupunta tayo sa Panginoon kasi nga para tayo ay mapagpala. Diba, tandaan mo ha? Ito isang illustration lang ha. Sabi nung nagpapagupit, hindi ako naniniwalang may Diyos. Sabi ng nagpapagupit, nag-uusap sila ng barbero, hindi ako naniniwalang may Diyos, sabi niya. Sabi naman ng barbero, bakit naman? Kasi kung may Diyos, bakit sobrang daming tao na madaming mga problema? Yung iba nga nagpapakaramatay na dahil sa mga problema nila. Kung talagang may Diyos, dapat hindi sila nagdadalas ang mga tao ng mga problema na yan. Sabi naman ng barbershop yung nanggugupit. Hindi rin ako naniniwala na may barbero. Sabi niya, kahit may barbero. Sabi niya, bakit naman? Barbero ka nga. Sabi, kasi kung talagang may barbero, bakit ang daming mga mahahabang buhok na nandun sa labas? Sabi naman ng tao, syempre, ayaw nila magpagupit eh. Ganun rin yun. Ayaw mo rin kasi lumapit sa Panginoon. Kaya marami kang problema. Okay? So, nagigess mo ba ng bawat isa? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Paano natin magagamot ang sugat mo kung ayaw mong lumapit? Hindi magamot ang sugat mo sa Diyos. Diba? Paano na naman makakabilos ang Diyos sa buhay natin kung ayaw natin siyang bigyan ng karapatan, ayaw natin lumapit sa Panginoon? Okay, sabi dito, yung pag-attend natin dito, yung pag-attend natin dito ha, nag-attend tayo dito. Love offering na yun. Okay? Yung buhay natin, love offering na ito natin sa Panginoon. Nag-love offering na tayo sa Panginoon. Diba? Ito pa lang, sarili pa lang natin ang ating love offering sa Panginoon. So, buhay at oras mo ang itinatanim mo sa Panginoon. Okay? Sarili mo, itinatanim natin yan sa Panginoon. Lahat ng bagay na ibinibigay natin sa Panginoon, i-multiply niya yan. Okay? Pagtatanim yan. Okay? So, dahil ang itinanim mo ay buhay mo, aani ka rin ng ano? Buhay na walang hanggan. Nagigets pa ng bawat isa? Sarili natin ang ating itinatanim sa Panginoon, kaya aani tayo ng buhay din. Buhay din natin na tinatanim natin na uli sa Panginoon. Okay, ngayon, kung nagtanim ka ng pera, love offering,
Kahit sinopiling ka. Oh, ano ba ang aanihin mo? Pera din. Pera din. Kung ano ang iyong itananim, yun lang iyong aanihin. Kaya nga di ba sabi ni Pablo, ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. At ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. So ano nga ng mga bagay na iniaalay natin sa Panginoon, ito ay i-multiply ng Diyos. Kung nagbibigay ka sa Panginoon ng oras at panahon din ang aanihin mo. Kahabang buhay mo, nagigas niyo ba yun? Amen. Okay, natanim ka sa Panginoon ng pera. Natural pera din ang aanihin mo. Kasi mali nga ang Bible. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Okay mga kapatid? Kaya nga sabi dito, to break the poverty, be a cheerful giver. Okay? Diba, minsan hirap na hirap tayo sa ating buhay. Tanungin natin ang sarili natin. Paano ba tayo magbigay? Okay? Minsan gusto mong ano yun yung ano mo, gusto mo yung ano yung sarili mo na ayoko na sana maging madama, pero dapat sikapin mo na maging magbigay ka para mapatay yung spirit ko ng kadamutan. Okay? The more you give, the more the blessings you're going to receive. Yun ang biblical principle, mga kapatid. Kaya na, sinabi sinabi kanina, ang sino man ang mayroon ay lalo pang magkakaroon. Sabi ng Panginoon na kung sino ang mayroon, siya pang lalong bibigyan. Kasi yung mayroon itinatanim eh. Kung hindi ka nagtatanim, mayanin ka ba? Wala. Nga. Namingwit ka, bingwit lang ang hinagis mo, wala kang paid. May kakagat ba? Nga. Ayun mga kapatid, kaya kung meron man tayo, kung sarili lang natin ang meron tayo, huwag natin ipagkait sa Panginoon. Kung meron man tayong pera o ano man gusto natin mapagpala, ialay natin sa Panginoon. Hindi mahalaga kung magkano ano man yan, depende yan sa iyong gusto kung magkano. Okay, mga kapatid? Ganun yun, para mapagpala ka. Mamingwit ka doon, walang pain, walang magkakakat sa'yo. Ganun talaga kalakaran ng buhay, mga kapatid. Kailangan kang magtanim. Kailangan may pain ka para makahuli ka ng marami. Okay? Ganyan ang biblical principle kung paano ka makaahon sa kahirapan. To break the poverty, be a cheerful giver. Okay? That is the secret. Kaya nga mga sabi ni Pablo, ang nagtatanim ng kakaunti, hayaan ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami, hayaan ng marami. Okay, minsan may ano din tayo, minsan may pruning din tayo sa pride. Okay, sabi dito minsan sasabihin natin, Lord, gusto ko na magpakabait. Andiyan na naman si tanim, maanahin ka na naman. Ipoprovoke ka na naman na magalit ka. Okay, ang tawag niyan is pruning of the pride. Kung talagang pipiliin mo na magpakumbaba pa rin. Na kahit hirap na hirap ka na kasi gusto mong sumunod sa Panginoon. Yan, ang tawag niyan is pruning of the pride. Okay, minsan kaya sasabihin na, Lord, kaya na naman lagi yung decided na ako na lagi ng umaten. Saka naman dumami ang aking mga trabaho. Saka naman dumami ang aking mga labahan. Saka naman dumami ang aking mga appointment. Ayan, kasi nga kung pinisigilan ka na maka-attend sa gawain ng Panginoon. So, ang gawain niyan ay ang tawag niyan is strengthening of your faith. Okay? So, dyan makikita ng Panginoon kung talaga bang seryoso ka sa pakikisa sa Kanya. So, dyan makikita kung talaga bang seryoso ka. Sa kabila ng mga kaabalahan mo, pipiliin mo pa rin na umatin sa gawain ng Panginoon. So, dyan makikita ng Lord kung talaga bang seryoso ka. Okay? So, ayon sa John 15:7 to 9, sabi rito, kung nananatili ka sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay yun sa inyo. Nakita ninyo? Kung nananatili kayo kay Kristo sa kanyang salita, sabi niya, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay niyo sa inyo. Grabe, kaso na lang tayo, di ba? Ang tamad natin magbasa ng Bible. Mga kapatid, nandun yung kapangyarihan. Napapangaral lang na ng aking ama kung kayo'y masagalang nagbubunga bilang aking mga lagat. Diba? Tuwang-tuwa ang Diyos kapag tayo ay umaasenso, mga kapatid. Kung kayo gusto niyo ng masenso, mas lalo gusto ng Panginoon. Matagal na gusto niya kayo pagpalain.
Okay? Kaso nga lang, kailangan natin sumunod. Kung paano iniibig ko ang aking ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Manatili daw kayo sa pag-ibig ni Kristo. This verse is so powerful. So ano man ang hingin ninyo, ay ipagkakalog sa inyo. Ayan. Grabe, napaka-powerful ang salita na yan. Ngayon, paano tayo mananalangin? How to pray that shakes hell and open the heavenly realms. Paano tayo mananalangin? Na talagang magtatalsikan yung mga demonyo dyan. At mabubuksan ang puso ng Panginoon. Anong klaseng panalangin ang ating gagawin? Pray according to Scripture. Mananalangin tayo according to Bible verse, mga kapatid. Kaya kung hindi tayo nababasa ng Bible, paano magiging makapangyarihan ang ating mga panalangin? Paano ibibigay ni Jesus yung mga panalangin natin na hindi naman nakakonekta doon sa puno, hindi naman nakakonekta sa Kanya? Dapat ang panalangin natin ay konektado sa Kanya. Bible verse, mga kapatid. Kaya nga dapat kayo ay magda-download kayo ng mga Bible app ninyo dyan sa inyong mga cellphone para maya-maya nababasa ninyo ang Biblia. Mayroon mga Bible app na offline, babasahin ninyo, nandyan na, may English Tagalog pa. Lahat ng access nandyan na, pero wala pa rin tayo, hindi pa rin tayo nag-ano, di ba? Ayan, o sabi dito, stop asking for your own benefits. Okay? Ganito daw yung panalangin na napapansin ng langit. Stop asking for your own benefits. Start praying for God's kingdom benefits. Bakit? And surely your personal needs will follow. Okay? Kasi kapag nanalangin tayo, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ng ganyan, kasi gusto ko ng ganyan, ginagawa mong genie si Lord. Hindi po yung tama, mga kapatid. Gusto ko ng trabaho, Lord, kasi hirap ng buhay namin. Gusto ko ng anong saysay na mga panalangin mo na yun. Wala yun, hanggang doon lang yung mga kapatid. Hindi yung papansinin sa langit. Okay? Dapat tayo, kapag tayo ay nananalangin, dapat nakaalain sa kalooban ng Panginoon. Sabi dito, di ba sabi sa Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Okay? Hallowed be your name. Ibig sabihin na yun, Panginoong Diyos na nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Okay? Gamitin mo ang buhay mo para sambahin ang ngalan mo dito sa lupa na parang sa langit. Gamitin mo ang buhay ko. Yun ang panalangin na nanasiship ang impyerno at nabubuksan ang langit. Okay mga kapatid? Gano'n ang panalangin na, Panginoon, ganito kahirap ang buhay ko, pero naniniwala ko na kaya mong baguhin ito. Baguhin mo yung buhay ko upang maging daluyan ako ng kapapala para sa iba. Para sa mga oras ito, hindi na ako mangungutang, bagpos ako pa ang magpapautang at tutulong sa iba. Okay? Gano'n ang panalangin na nabubuksan ng langit, mga kapatid. Hindi selfish na mga panalangin. Kapag selfish ka sa iyong panalangin, wala kang asa ng tatanggapin, mga kapatid. Kaya sasabihin mo 10 years from now, 10 years ka ng Kristiyano, anong nangyari sa buhay mo? Bakit ganyan pa rin ang kalagayan mo? Bakit hindi nagbago ang buhay mo? Baka kasi hindi alhin sa kalooban ni Lord ang panalangin mo. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakapagpagaling ng mga may sakit? Kahit nakakapiranggot ng mga bakit hindi mo pa rin papalaya sa mga jabber dyan? Ano nangyari sa pananampalataya mo? Paano ka ba nanalangin? Dapat ang ating panalangin is laging ang benepisyo ay sa Panginoon. Okay, example lang nung bago pa lang ako, wala kaming bahay na nangungupahan. Okay, nakikitira. Nakikisiksik. O, kung may masiksikan, nakakasiksik. Kung wala, kahit sa daan-daanan lang, mahihiga kami. Kahit inaapak-apakan, mahihiga kami. Kasi wala kaming sariling bahay. Ano ang naging pundasyon natin panalangin? Nung nalaman ko ang salita ng Diyos, na ang Diyos pala ay nagbabago ng buhay natin. Nung naulawa ko ang salita ng Diyos, ang nagpumpisa ang manalangin, Lord, bigyan mo kami ng bahay. Kasi alam mo, Lord, ang gusto ko ay maparangalan ka. Dahil sobra-sobra yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para lang iligtas kami. Sobra-sobra yung pasasalamat ko sa'yo. Ngayon, kung mahirap ako, kahit isang tuka, paano ako mag-share ng gospel sa kapitbahay ko, nagpunutunan ng utang, sasabihin ko sa kanya, ang Diyos ay nagbabago ng buhay, samantalang ako, bound din sa utang. Sabi ko, Lord, gusto ko na mabago yung buhay ko, Lord, para maging buhay na matutuwa ako sa mga
puso. Okay? So kung naman natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ginawa sa ating buhay, umpisa na natin hilingin sa Panginoon, Lord, let me serve you. Let me serve you, God. Di ba? Paano tayo katulad dito ginagawa natin? Nagsiserve kami sa Panginoon. Kung walang binigay ang Diyos sa amin, wala man lang kami ipapakain sa mga bata, wala man lang tayong mapagsasalusaluhan. Di ba? Kaya mga kapatid, sa totoo lang, seryosohin natin ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Sa campus na binigay sa atin sa Kanas. Yang kahirapan na yan, si Satanas ang may kagagawan niyan. Okay mga kapatid? Alam mo kung paano na ginagawa ni Satanas sa ating buhay? Hindi halata, di ba? Hindi halata na si Satanas ang may kagagawa, di ba? Ano ba ang ginagawa ni Satanas? Kung ano-ano ang nilalagay niya sa ating utak. Ngayon, yung ating utak is so powerful. Kung saan nag-dwell yung utak mo, maya-maya ang dinidwell ng utak mo, problema, yung bills ko, yung ano ko, yung ganyan ko, yung ganito ko. So doon na pupunta yung attention mo. Once na kung ano ang nag-dwell dyan sa utak mo, yun din ang darating sa buhay mo. Okay? Nagigis niyo ba mga kapatid? Ganyan kadali, ganyan kasimple, gumawa si Satanas sa ating buhay. Okay? Mindset lang ba? Mindset lang mga kapatid. Pero kung ang dinudwell mo sa isip mo ay ang pangako at ang mga salita ng Diyos, yun din ang darating sa'yo. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi ni Lord, manampalataya kayo sa akin. Pagkulay-kulayan ninyo ang aking salita, araw at gabi. Akaso anong ginagawa natin? Nanonood tayo ng K-drama, nanonood tayo ng tulpo. Wala na space para magnilagro ang Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, punuin natin yung isip natin ng salita ng Diyos, nang sa ganun, ang darating sa buhay natin ay pagpapala. Kasi mindset lang yan. Yan ang inaatake ni Satanas yung mindset natin. Para doon tayo lagi mag-dwell. Eh syempre, pag nanonood ka ng mga Korean drama, ayun, yung landian yung maiisip mo, naglalagdisilip ka dito sa niya, mamaya ikaw na rin, nag-aano ka na din. Kasi transferring of the spirit yan eh. Sa utak mo na bumumpisa. Tapos, mangyayari na sa flesh. Okay? So, ganun po umatake ang kaaway mga kapatid. Kaya kung tayo ay mananalangin, gusto natin mabago yung ating buhay, i-align natin sa kalooban ng Panginoon. Yung ating mga panalangin, dapat naka-align sa Kanyang kalooban. Sabi nga sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagkarian ng Diyos at mabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sinabi ba niya na isa lang na pangangailangan ang ibibigay sa inyo? Hindi. Ano sabi niya? Lahat! Lord, lahat pala. Pero ano ang requirements? Ang uunahin natin ay pagsikapan natin na pagharian tayo ng Diyos. Ngayon, paano tayo pagharian ng Diyos? Kung yung utak natin, puno ng mga, mga pinapanood natin sa mga Facebook, mga TikTok. Ayan. Puno ng mga TikTok, puno ng mga, mga Facebook, mga kung ano-ano, YouTube. Buti na lang ang Word of God ang nandoon. Ang basahin natin mga kapatid ay Bible. Kaya, para umayos yung buhay natin, sabi ng Lord, ang lahat ng pangangailangan natin, hindi tayo magmamalimos. Hindi tayo parang gipit na parati na lang tayo. Wala tayong ano. Yan, kaya mga kapatid, pagsikapan natin na pagharian tayo ng Diyos, okay? John 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad sa tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ngayon, kung tinutupad daw natin ang kanyang mga utos, mananatili tayo nakakabit sa kanya. Tinutupad kaya natin ang ating utos pag lagi tayo nanonood ng mga ano-ano. Stop na natin yung mga ganun mga kapatid kasi pampabagal lang yun ang pag-unlad. Alam mo, ako, napakatagal ng panahon na hindi ako nanonood ng mga K-drama, samantalang adik na adik ako niyan noon. Mga Netflix na yan, mga ano na yan, adik na adik ako niyan noon. Pero ang tagal na panahon na in-stop ko yan. Alam mo kung bakit? Kasi napupunan yung utak ko na, di ba, instead na dapat mapuno siya ng Word of God para magkaroon ng kapangyarihan yung mga panalangin ko, na makatupad yung mga pangarap ko, natatabunan ng mga pinapanood ko. Okay? Natatabunan ng mga pinapanood ko. Dahil ang hilig ko dyan. Kaya nga
nandyan yung pagpupala ng Panginoon, nai-escape na naman. Kasi yung utak mo na naman, saan mo na nakatutok? Okay, palubog ka na naman. Di ba? Katulad kay Pedro, nung tinawag siya ng Panginoon, nakalakad siya sa tubig, di ba? Nung umpisa, nung tumutok siya sa mga alon, ano nangyari? Lumubog siya. Okay? Ayun. Kaya mga kapatid, manasili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung mahal natin ang Panginoon, paano natin ipapadama sa Panginoon na mahal natin siya? Eh, hindi naman natin siya nakikita. Okay? Ipapadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Okay? Ipapadama natin ang pagmamahal natin sa ating mga kapatiran. Okay? Sa ating mga kapatiran natin ipapadama yung pagmamahal natin sa Panginoon. So, paano natin ipapadama sa Panginoon na ginagalang natin siya? Okay? Igagalang din natin ang ating mga kapatiran, ang ating kapwa. Kaya nga, di ba, may community tayo. Kasi, para doon natin i-apply yung pagmamahal natin sa Panginoon. Okay? Sa pamilya natin, sa kaklase natin, sa kapwa natin, sa kapitbahay natin, sa mga ka-churchmate natin. Doon natin ipapadama yung pagmamahal natin sa Panginoon. Okay. Ito na. If you truly love God, you will obey His commands. Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang mga utos ng Panginoon. Okay, ano ang utos ng Panginoon? Marcos 12, verse 38 to 31. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Diba? Ngayon, dahil ibigin natin daw ang Panginoon natin, hindi naman natin nakikita ang Panginoon. Paano natin ipapadama na mahal natin siya? Ipapadama natin sa ating kapwa. Kaya nga tayo may community, di ba? Kanina mo i-apply yung pagmamahal mo sa Panginoon. Ngayon pag sinabi mo, Lord, I love you, Lord. Sasabihin ni Lord, hindi mo ba mahalin yung representante ko? Di ba? Mayroon representative ang Panginoon yung kapwa natin. Tayo yun. Doon natin i-apply yung pagmamahal natin sa Panginoon. Pag i-honor natin ang Diyos, i-honor din natin ang mga nakakataas sa atin. Yung ating kapwa na nakakataas sa atin. Katulad ito, kung nangangalagaan ninyo yung mga kaluluwa, i-honor ninyo ako. Okay? And i-honor ko din kayo. Dahil ang pagpapakita na yun ay pagpapakita yun ng ating pag-honor sa Panginoon. Mamahalin ninyo ako, mamahalin ko rin kayo. Yun ang pagpapakita natin ng ating pagmamahal sa Panginoon. Okay mga kapatid? Doon natin ipapakita sa ating kapwa yung ating pagmamahal sa Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi naman natin nakikita. So doon natin i-apply sa ating kapwa. Okay? Kaya nga minsan, dapat hindi tayo nagmamadali magsiuwian, pagkatapos ng gawain. Makipag-fellowship tayo sa isa't isa. Okay, makipagkwentuhan tayo at tangkis na pera. Okay, dahil mga kapatiran natin yan sa Panginoon. So doon natin mai-apply na mahal natin ang Panginoon sa ating mga kapatiran. Okay? Ganon ang tunay na relasyon. May pagmamahal tayo sa isa't isa. Hindi tayo makasarili. Okay, conclusion. If we live apart from the Word of God, the devil will surely use your life for his agenda. Gusto nyo ba yun? Nagagamitin kayo ang buhay ninyo ng Diablo? Okay, kasi walang neutral sa mundo. Okay, walang neutral sa mundo. Nasasabihin mo, hindi naman ako mapapagamit sa Diablo. Hindi rin ako mapapagamit sa Diyos. Walang ganun mga kapatid. Okay? Kapag hindi mo pinagamit ang buhay mo sa Panginoon, matik yan, gagamitin niya ng Diablo. Okay? If we will stay connected to the Word of God, led by the Holy Spirit, we will be fruitful and successful. Okay? Gusto ba natin yung ganyang buhay, mga kapatid? Gusto natin yung ganyang buhay? Manatili tayo sa salita ng Diyos. Okay, dito na tayo sa ating application. Application natin, pray without ceasing. Paano ba mangyayari yung pray without ceasing? Kailangan ba luluhod ka pa? Hindi. Kahit nag-CR ka mga kapatid, pwede mo kausapin ang Panginoon. Habang nagluluto ka, pwede mo siyang kantahan mga kapatid.
Okay? Habang nag-aalaga ka, nag-aano ka ng baby mo, pwede mong kantahan si Lord. I love you, Lord. Tulog na agad yung baby mo. O, di ba? Pwede natin kausapin ng Panginoon sa kahit mayroon tayong ginagawa. Mayroon na talaga tayong espesipiko na talagang oras kung talagang luluhod talaga tayo. Specific na time na luluhod tayo. Di ba? Umaga o kaya gabi. Bago matulog, bago kumain. Pero habang may ginagawa tayo, trabaho tayo, ito dito pumapasok yung pray without ceasing. Kausap mo ang Diyos. Kahit mag-isa ka lang, kahit sabihin pa sa'yo, buang ka na. Nagsasalita ka mag-isa. Who cares? Wala akong pakialam, di ba? Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kasi ang mahalaga sa akin, si Lord. Kasi si Lord naman ang bibigay sa akin ng pagpapala. Si Lord naman ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Eh yung mga nang aano sa'yo, nang babas sa'yo, wala naman silang magagawa para sa'yo eh. Bakit mo sila pakikinggan? Okay, bakit mo sila pakikinggan? Eh wala naman silang, pag may problema ka nga, hindi mo naman sila mauputahan. Di ba? Bakit mo sila pakikinggan? Okay? So sabi dito, pray without ceasing, study the Word. Okay? Study the Word. Habang pinag-aaralan mo yung Bible, kasama mo si Jesus, kasi si Jesus mismo yung Word. Okay? Si Jesus mismo yung Word. Kaya, study the Word. Kapag nag-i-study ka ng Word, ibig sabihin, ina-absorb mo si Jesus. Ina-absorb mo si Jesus sa buong katawan mo. Ngayon, pag na-absorb mo si Jesus at may nararamdaman ka kung ano mga cancer na may dyan, wala yung kapangyarihan. Okay? Matutunaw yan. Nagigets ba ng bawat isa? Amen. Okay? Kapag ina-absorb mo yung Word ni Jesus, ina-absorb mo yung banal na Espiritu, walang kapangyarihan yung mga sakit-sakit at karamdaman ng mga kapatid. Okay? Mga anxiety, depression yan, walang lugar yan sa utak natin. Kung ang ating sarili ay puro ng Word. Okay? Yung mga anxiety na yan, satanic yan, demonic yan. Kaya dapat natin yan, i-rebuke natin yan. Ayaw natin yan. Live the Word. Okay? Kung ano yung ating napag-aralan, ibubuhay natin yun, i-apply natin yun. Kahit walang nakakakita, kahit walang makakapuri sa'yo, walang mag-a-appreciate sa'yo, gagawin mo pa rin yun. Live the Word. Kasi wala kang ibang audience, kundi si Lord. Okay? Si Lord ang audience natin. We don't care about sa kung ano man sasabihin nila, basta si Lord ang audience natin. Live the Word. Kahit walang nakakakita, kahit walang magpaparangal sa'yo, kahit walang mag-a-appreciate sa'yo. Okay? Nakakita ka ng pera at hindi naman sa'yo yun. Isauli mo kahit hindi ka nila babayaran, kahit hindi ka nila na-appreciate. Kasi hindi naman yun sa'yo. Diba? Isauli mo. Diba? Ganun ang pagpapamuhay ng Word. Ibubuhay natin kahit walang nakakakita. Okay? Share the Word. Isi-share natin sa iba. Kasi pag share natin siya sa iba, ibig sabihin nun, may care tayo sa iba, may pagmamahal tayo sa iba. Doon natin ipinapakita na mahal natin si Lord. Okay? Kasi ibinabahagi natin siya. And if you will, and you will forever be connected to God. Diba? Kapag ka nakakonekta ka sa puno, ang isang sanga ay mabungang-mabunga at hindi natutulog. Okay? Yan po ang ating application. So,